ang nakaraan. At nangilabot si Bentong nang tamaan ng munting liwanag ang nakakapangilabot na itsura ng binatilyong Pipe. Papalapit, dahan-dahang humahakbang. Hindi. Huwag na lang pala. Diyan ka na lang, oo. Tsaka, Diyos mio, Totoy, anong ginawa mo? Bakit ka nagaganyan? Naku po, ang pangit mo. Tsaka lang, huwag kang lumapit. At ito ang binatang kumakailan lamang na namatayan ng pinakamamahal sa buhay dahil sa naantalang gamot na sanay para sa kanyang mahal na ina nang ito ay pamaratangan ng hindi makatao, hindi naaayon. Tumutulo ang malapot na laway nito habang papalapit ng papalapit at nagwika ang nasa may likuran nitong nilalang. Bakit? Anong nangyari? Hindi ba? Ito naman ang inyong gusto. Hindi ba? Kayo ang lumikha sa kanya. Kayo ang may gawa nito. Kayo ang dapat sisihin. Kayo ang nasa likuran ng nilalang na ito. No. Hoy, pinagtanggol kita nun ha? Bakit parang kasalanan ko pa ngayon? Ha? Bakit parang kasalanan ko di nga ako halos naglalaboy dito sa may Capricornio. Lagi akong nakikitambay dun sa kaibigan kong si Berto. Malay ko ba? At humalakha ng napakalakas ang nilalang dahil sa kanyang narinig. Akalain mo nga naman, isa ka sa mga kaibigan ni Bertong Bulag. Bunga nga mo ha. Masyado yan ha. Anong bulag-bulag? Magtigil ka nga. Wala mo ha. At isang mabilis na pagsasalaysay ang ibinahagi ng kahindik-hindik na nilalang patungkol sa huling tinamasa ng kaibigan nitong si Mang Berto na hindi halos ito makapaniwala. Hindi. Ano ka mo? Talaga? Tsaka, papaanong lumalabon sa mga aswang-aswang yun paghahatid nga lang ng gulay sa mga suki niyo yung alam nun madalas pang ang nahuhuli. Tsaka ginagabi. Inventor ka rin no? O ganoon. Nasa kalamang nito lubos na unawaan ng ilahad ng nilalang ang buong katauhan ng kaibigang si Mang Berto. Ang bulag na si Mang Berto. At kumulo na ang dugo ng lalaking si Bentong sa matabil na dila ng kahindik-hindik na nilalang. Kung kaya, bumuelo na ito upang lumukso sa may bintana upang tumakas sa presensya ng tatlong mababalasi na nilalang na kasulukuyang nasa kanyang harapan. Ganun ha? Bulag pala ha? Nang biglang sunod-sunod na bumulagta ang mga nilalang saka isang mabilis na paghagupit ng tila lubid na siyang gumapos sa may leeg ng binatang dati ay Pipe na ngayon ay isa na ding mabalasik na aswang. Sumirko ito ng pabaliktad dahil sa lakas ng paghaltak ng mahabang lubid na siyang nakatali sa may leeg nito. Mabilis itong hinahatak ng binatang si Sator. Papalapit sa gawin ng matandang pari na si Padre Protasio. Saka inilabas ng pari ang kanyang munting libreto. Saka ipinahid ng pakrus ang isang langis sa may ulo ng nilalang. Na di na nag-aksaya pa ng pagkakataon ay umusal ang pari ng mga mahiwaga at mabibigat na orasyon upang alisin at maagapang mabawi sa paglukob ng kadiliman ang kalooban ng binatang dati ay Pipe. Subalit, mariin ang pagtanggi nito. Isang senyales
na kusang loob ang pagpipili nito sa lahat ng kanyang tinatamasa. Hindi ito isang normal na biktima ng kung ano pangyayanggaw, sapagkat ang katauhan nito ay resulta ng napakalalim na puot, pagkasuklam, galit, at perpektong muka ng lipunang kanyang ginagalawan. Napapailing na lamang ang matandang pari dahil kusang loob na nitong niyakap ang kadiliman. At dahil dito, hindi sila makapapayag na makapambiktima pa ang bagong nilalang sa kabila ng kanyang mabigat na kadahilanan sa pagkayakap sa ilalim ng kapangyarihang kadiliman. Saka tumango ang matandang pari sa may binatang si Sator. Isang tanda na ipinapaubaya na nito sa may berdugo ng mga demonyo ang lahat ng paghatol. At isang mabilis, hinugot ng binata ang kanyang mahabang sandata. Sa kabuong gilas na iwinasiwas ito sa may leeg ng nilalang. Emunde, hoc perum anime tue, crusade! Yeah! Lumipad ang itaas na bahagi ng nilalang na siyang paglabas naman ni Mang Bentong at gumulong ang ulo sa may harapan nito. Ay, ulo! Diyos mio! Ako, inunahan niyo lang ako eh. Kaya ko yun eh. Kung ako yun eh, hindi lang yan ang inabot sa akin ng mga yan. Kala nyo ah. Kadiri, dun mo nga yan. Natahimik lamang na nagkatinginan ang dalawang lalaki nang biglang Huwag ka nga dyan. Isama kita dito sa may susunugin ko eh. Arigo. Alis ka dyan. Tupi. Yun na. Arigo. Baka tabig naman to eh, no? O na, alis na nga eh. ika ni Mang Bestre. Isa-isa nitong kinakaladkad ang mga labi ng mga walang buhay na nilalang. Habang minamasdan ng lalaking si Bentong ang walang ulong katawan ng binatang dati ay isang inosente at napakabait na binatilyong Pipe. Napaantada ito ng kanyang pagkrus bilang tanda ng pananalangin sa may kaluluwa ng namayapa. At sa isang pitik ng daliri ng ginoong si Mang Bestre ay naglagablab ang mga ito. Nagliyab ang mga ito hanggang sa tuluyang maging abo. Padre Protasio, narinig naman natin ang balita. Mukhang alanganin na ang mga taga Capricornio. Mukhang kailangan na nating kumilos. Ano sa tingin nyo? Bumuntong hininga ang matandang pari. Malalim na nag-iisip at umiiling ito. Saka itinaas ang kamay bilang tanda upang ito ay huminahon na siyang pagtango naman ng kutsero. Masusunod po. Ay, ikaw, umayo ka na. Ating didigtas ang bayan na ito hanggang hindi nalilibol ang mga kamukha mo. Sige na, umuwi ka na. Arigo. Bilis! Lala. Baka pangit naman to eh, no? Magkamukha na lang tayo, oh. Huwag ganon. At sa may dako pa roon. Heto na ang dalawang magkaibigan, humahangos upang maibigay ang natatanging lunas para sa napinsalang mata ni Mang Berto. At napapagiting lumingon ang tikbalang sa paparating na sina Pedro at Kulas. Nasabay-sabay pa silang napatingala at kanilang nakikita ang gumagapang na liwanag sa buong kalangitan. Na napasambit pa ang tikbalang. Ayos! Maaasahan din pala yung dalawang mokong na to eh, no? Kahit palaging pasaway eh, sulit din. Ngunit sa kanilang pagmamadali ay hindi inaasahang natapilok ang binatang si Kulas. Naku po! Kuya Kulas! Sasagipin pa sana ito ng paslit na si Pedro. Subalit,
Aray ko! Saka nagmamadaling lumapit ang tikbalang at kinapkapan ang nadapang sikulas. Aray! Teka! Aray ko! Masakit! Ano ba? Dali. Ano bang ginagawa Nasaan mo, na? boy? Ilabas mo na. Sandali. Huwag ka nang Baka makulit. iba yung madukot mo dyan sa may salawal ko eh. Ibigay mo na. Teka! Ano ba yun? Nasaan na yung... Oy, wag dyan. Baka si Mayor yung mahugot mo yan. Sige ka. Makalaswa mo talagang tikbalang ka eh, no? Huwag ka nang makulit. Aray! Nasaan na yung ipinakuha ko? Ilabas mo na. Andyan na yung araw. Bilisan mo. Ha? Alin? Ano ba yun? Ilala. Yung tubig. Yung tubig sa may mahiwagang bukal. Ilabas mo na. Please. Ah, yung tubig. Yung galing sa bukal. Oo. Wala na eh. Nainom ko eh. Aray ko! Bakit mo ininom? Para sa may mata ni Mang Berto yun eh, di ba? Aray ko! Napaka mo talaga eh, no? Wala na talaga akong maaasahan sa'yo. Ikaw talaga oh. Naku naman, paano na to? Anong ibang gagamot natin sa may mata ni Berto? Ay! Hindi ko naman sinasadya eh. Nadapa ako eh. Ay! Eh, paano ako sisigaw kung may tubig yung bibig ko, di ba? Ay! Napaka mo talaga eh, no? Dali! At mabilis na nakaisip ng paraan ang binatang sikulas. Ah! Teka! Tabi dyan! Pwede pa to! Ramdam ko, may bisa pa to eh. Tabi dyan! Ha? Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong binabalak mo na naman? Anong bisa-pisang pinagsasabi mo, oy? Saka humahangos ito sa may tabi ni Mang Berto at nagunat ang binatang sikulas. Saka yumuko sa may nakahigang si Mang Berto at ibinuka ang bibig nito upang Anong kapaliwan na naman yan? Ano naman kalokohan yung kulas? Anong pumasok sa isip mo? Aray! Para tong ewan eh! Huwag ka magulo! Di ba tumatakbo yung oras? Subukan natin! Malay mo may epekto pa to eh! Didilaan ko yung mata ni Mang Berto! Ayaw mo? Aray ko! Ayan! Diyan ka magaling! Takalokohan mo! Diyos mio ka talaga eh! Eh ano bang nangyari? Bakit sa bibig nyo nilagay yung mga tubig? Mga damuho kayo! At mabilis na ipinaliwanag ng dalawa ang mga naganap sa kanilang misyon na wala nang nagawa pa ang tikbalang kundi ang mapakamot sa kamapasalampak sa may lupa. Dahil wala na ang kanilang natitirang pag-asa upang matulungan ang kaibigan na si Mang Berto. Katahimikan. Habang napapatingala ang lahat sa may kalangitan, nanlulumo ang mga ito dahil sa pagkakabulag ay ito ay matutuluyan nang biglang Mga magnanakaw! Aray! Teka! Bakit palaging puro ako lang? Itong si Tikboy yung may gawa nun eh. Aray ko! Siya may pakana nun. Teka! Aray ko! Ika ng tamawo dahil mabilis na naiulat sa kanyang kaalaman ang naganap sa may mahiwagang bukal. Sinasabi ko na nga ba, mga grupo ng kawataan, mga mantarampo. Awat na, kaibigang tamawo. Mamaya mo na ituloy yan. Nariyan na ang haring araw, kailangan na nating maagapan ang sitwasyong ito. Akin na yung Aquam de Peris para magamot ang pinsala ng taong ito. Sige na. Ngunit tumaas lamang ang kilay ng malaking tamawo. Nag-aalangan at nakatingin lamang ito sa may ermitanyo. Lala. Ay nako, Diyos ko naman no. O na. Parang kala kasi hindi babayaran eh no. Ako, kapag siya may utang eh no. Ang hirap-hirap singilin. Sus, ganyanan tayo ngayon ha. Sige. Teka. O ito, ayan ha. May sukli pa ako dyan ha. Kunin ko sa'yo mamaya. Bilisan mo na, akin yan. At kailangan eh... Ayan! Aray, ba't galit ka ha? Sabihin mo lang. At hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ermitanyo. Biniyak nito ang nakausling dulo ng isang malaking kabibe
saka itinutok ito sa may mata ng kasulukuyang naaratay na si Mang Berto. Umagos ang napakalamig na likido at sa unang patak pa lamang ay umusok ito. Isang hindi maipaliwanag na sensasyon ang nadama ni Mang Berto na halos napabangon ito sa pinaghalong kirot, hapdi at sakit sa kanyang mata habang umuusok. Tulad ng naramdaman mo nang iniwan ka ng ex mo. Aray ko! Di ko kaya! Na ilang sandali lamang ay naubos na ang huling patak ng mahiwagang tubig ng bukal. At sa gitna ng makapal na usok, unti-unting napapawi ang bumabalot na usok sa paligid nito. At nagwika si Mang Berto. Pambihira! Pambihira! Ano itong aking nakikita? Bakit kayo nagliliwanag? Napakamakulay ng mga liwanag sa inyong mga katawan. At ipinaliwanag ng ermitanyo ang ibig sabihin ni Mang Berto, sapagkat ang isang kakaibang dulot ng tubig mula sa may mahiwagang bukal ay ang makita ang nag-uumapaw na enerhiya mula sa kaibuturan at kaluluwa ng mga nilalang. Yan ay ang liwanag ng mga espiritu ng bawat nilalang na iyong nakikita. Masdan mo ang iyong mga kasama. Saka inilibot nito sa gawin nila Kulas at Pedro ang kanyang paningin. Hindi ba't kulay asul ang iyong nakikita? Yan ay ang nag-uumapay na kulay ng buhay na kung mapusyaw na puting liwanag naman, ito ay simbolo ng kabilang buhay. Tulad niyan, masdan mo. Yan, yung kuripot na tamawong yan, oh. Hindi ba't ang pangit niya? Aray ko, parang binibiro lang eh. Ayan, diba? Kulay berde. Ito ay simbolo ng luntiang kulay ng kapaligiran dahil iyan ay ang espiritu ng kalikasan. Pati na din sa mukhang kuhol na tikbalang yan, hindi ba? Pare sila ng kulay, ang papangit. Ewan ko kung may kaluluwa po yung hinayupak na yan eh. Pero ewan ko, aray, abat masyado na yatang magaan ang mga kamay nyo Baka magkakasubukan tayo. Sa kaminasdan ni Mang Berto ang engkantadong anggitay na magpahanggang sa ngayon ay tuwid na tuwid pa rin at wala pa rin itong malay. Bueno, ang lahat ng iyong nakikita ay ang kung tawagin ay ang balintataw ng kaluluwa. Isang kakayahang kawangis sa pananaw ng isang bakunawa. Kung kaya, nilingon ni Mang Berto ang buong paligid at kanyang natatanaw sa may di kalayuan ang mga maliliit na mga elemento. Tahimik na nakamasid lamang, mga tahimik na engkantong naninirahan sa may loob ng kakahuyan. Ngunit sa paglibot ng paningin ay nagtataka ito. Hinahanap nito ang presensya ng kanyang kaibigang kalabaw. Inaasahang makita kung ano ba ang kulay ng kanyang kaibigan. Subalit, Cardo, anong ginagawa mo dyan? Halika dito. Aba, pambihira. Halika kaibigan. Lumapit ka dito. ngunit walang reaksyon ang nakatanaw na kalabaw sa may di kalayuan na kasulukuyang nasa may likuran lamang nila Kulas at Pedro. Sadali, Cardo. Hoy, saan ka pupunta? Cardo, bumalik ka dito. Hoy! Na di na napigilang mapaluha ng paslit dahil nauunawaan ito sa kanyang murang edad ang nangyayari. Lalo pa ng kanyang nakikita na nasa tabi lamang ng Ginoong si Mang Berto ang kanyang kaibigang kalabaw.
tahimik, walang kaimik-imik, at payapang nakapikit. Na di napigilan ni Kulas na lapitan ng kalabaw na kasulukuyang nasa tabi ni Mang Berto. Na dito lamang nila nalaman dahil sa labis na pag-aalala ng kaibigan nitong kalabaw sa sinapit ng napinsalang si Mang Berto ay hindi na nito ninais pang abalahin ang lahat sa kanyang mga tinamong malalalim na sugat. At dito, hinugot ni Kulas ang isang matulis na punyal na nasa may ilalim ng dibdib nito. Ang kalabaw na tila natutulog lamang. Ang kalabaw na si Cardo. Hindi ito makapaniwala. Nakatitig lamang ang Ginoong si Mang Berto at tumulo ang mainit na luha sa kanyang pisngi. Nagayon din ang paslit na napayakap pa sa kaawa-awang kalabaw na sa kabila ng kanyang dinaranas ay mas dinais nitong hindi mawalay sa tabi ng kanyang matalik na kaibigan hanggang sa huli. Cardo! Bakit? Bakit naman ganyan? Bakit? Cardo! Napahikbi na ng tuluyan ang lahat na ultimo ang tikbalang ay muling napalibutan ng mga bagong usbong na mga kabute. Dahil sa bawat patak ng luha nito ay kusang tumutubo ang mga iba't ibang halaman sa kanyang kapaligiran. Kawawa ka naman. Baka nanapin. Natutulog ka lang eh. Kawawa ka naman, Cardo. Kaibigan, bakit? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Bakit? Cardo! Dahil dito, nagngingit-ngit sa galit na napasigaw ang binatilyong si Kulas. In-English mo lang eh. In-English mo lang yung bakit eh. Oh, napaka mo talaga eh. Eh bakit ba? Eh ang sakit-sakit eh. Saka, tropa ko yan. Kahit ba ilang beses na akong kamuntikang suwagin yan eh. Dahil sa inis. Tropa pips ko yan. Kinuyom na ni Mang Berto ang kanyang kamao. Abot langit ang kanyang galit. Nagkikiskisan ang mga ngipin. Taas baba ang paghinga sa kanyang dibdib. At itinaas nito ang kanyang nakabukas na mga kamay na mabilis na bumulusok papalapit ang dalawang sandata mula sa kung saan. Ngunit tinapik ito sa may balikat ng ermitanyo upang ito ay pakalmahin. Berto, may takdang oras ang lahat sa mundong ito. Marahil hanggang dito na lamang ang papel ng iyong kaibigan. At sa ngayon, iwaksi mo muna ang nag-uumapaw na galit sa iyong kalooban. Halika, tutulungan ka naming mailibing ang iyong kaibigan ng may mataas na karangalan. At isang balingkinitang tamawo ang maliksing lumapit sa malaking tamawong kasama ng ermitanyo at narinig ito ng binatang si Kulas. Kung kaya, Teka, sandali lang mga kasama. Ako na munang bahala dito. Hayaan yung ipatikim ko sa kanila yung galit ko. Sasampulan ko lang yung mga yun kung papaano ko inubos yung mga kalaban nung... Ay! Teka ha, kanina ka pa tikboy ha. Ano, gusto mo unahin na kita dyan ha? Tigil-tigilan mo nga kami? Eh, pinagsasakal ka nga nung nakaraan eh. Andun kami nun, oy. Wala kang maloloko dito. Talaga ba? Binago na. Kala ko solo ko lang yung kwento nun eh. hindi,
ibalato nyo sa akin ang labanang to at bibigay ko yung hinahanap nila. At umagos sa alaala nito ang lahat ng mga pagkakataong kasama ang bugnuting kalabaw. Mga pagkakataong hinding-hindi niya makalilimutan. Saka tumango na ito at mabilis na lumisan. Nasusundan pa sana ito ng batang si Pedro, ngunit pinigilan ito ng ermitanyo. Iho, wag. Dumito ka lamang. Bida siya eh. Hayaan mo yung siraulong yon. Tingnan mo. Mamaya babalik din yon. Mga ilang minuto lang andito na ulit yon. Tingnan mo. Na di niya nagkamali ang ermitanyo dahil saan pala nakatambay yung mga kalaban natin ngayon? Paturo naman no. Sige na. Uy, Pets, join ka? Tara na. Alam ko gusto mong makabawi dun eh. Hindi ka na. Bago na ako. Mag-isa ka. Nanatawa lamang ang ermitanyo at dahil dito, Kita mo na, di ba? May sayad talaga yung kaibigan nyo eh. Ay nako. O siya, halika dito bata. Baka mapaltukan ko noo mo eh. Halika. Ito. Makinig kang mabuti ha. Syunga-syunga ka pa naman madalas. Ito ha. Makinig kang mabuti. at inilahad ng ermitanyo ang buong detalye habang eto naman si Mang Berto buong higpit na niyayakap ang kanyang kaibigang kalabaw. Samantala, mistulang mas payapa pa ang sementeryo kumpara sa may bayan ng Capricornio. Tuluyan na itong nilukob ng takot. Ramdam nila ang namumuong kilabot sa buong paligid. Mga pag-aaligid ng mga misteryosong nilalang, mga pag-alulong, pag-angil, at halakhak ng isang tuwang-tuwa na impong abwak. Tawakas, malaya na tayong manginirahin. Wala nang makakahadlang pa sa atin. Mga kasama, ituring niyo itong isang magarbong pigil. Dahil wala nang makapipigil pa sa atin. Wala na. At sabay-sabay na nagpugay ang mga nakakapangilabot na mga nilalang. Itutuloy. Heto na mga kaibigan, ang nalalapit na pagsasara sa kabanata ng ating natatangin si Mang Berto sa panahon ng Tiempo Muerto. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button pati na ang notification bell upang hindi ka mahuli sa pagsusulputan ng ating mga napakasariwa at orihinal na kwento. At idamay mo na din ang ating like button nang sa gayon ay mas makadaragdag ng inspirasyon para po sa inyong lingkod na mas makapagbibigay pa ng dekalidad ng mga kwento. Pati ang pag-iiwan po ng inyong mga positibong mensahe ay buong puso ko pong ipagpapasalamat. Yun lamang po. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace!